Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 8, 2024 at Friday. Ayan. So, buti na lang medyo nag-bounce yung market natin. So, ang lakas ng ang lakas ng bawi ng mga blue chips natin. So, nag-gain tayo ng 1.53%. So, ilang araw din tayong drop? 1, 2, 3. Tapos puro gap down yung galaw natin sa kanila. Pero at least ngayon, so meron tayong bullish engulfing candle. So, tapos na siguro yung pag-establish natin ng next na higher low formation naman sa kanya. So malakas pa rin talaga kasi may pumasok ulit na 563.62 million. So yung US market kagabi, okay ulit siya, 'di ba? So mamaya parang pullback naman yung galawan nila. So mamaya silipin natin yung kanilang futures, pero marami sa mga big caps nga natin to. So sila po yung nagdala ng markets natin for today. So mga small caps, merong gumalaw pero konti lang sa kanila yung wala yung mga high flyers na nakikita natin for the rest of the week naman natin. Okay? So ito yung ating mga trending stocks. So dahil mga big caps, mga blue chips po yung gumalaw, 1.53%. So nag-close tayo 6,900 ulit, 942.21. So meron tayo ditong tatlong blue chips na pag-uusapan. So FCG, nanguna sa listahan natin kasi kahapon, nagkaroon nga po siya ng breakout ba? Nag-breakout yung candle natin. Tapos kanina, umaga, umabot siya yata ng 3% o 2.7 yung napansin ko sa kanya kanina. Pero sa close niya, nagkaroon siya ng cross. So medyo undecided yung candle natin pero green naman siya for today. So nag-up po si FCG ng 1.37%. So net foreign sell, negative 75.58 thousand. Ayan, wala namang foreigners dito kay FCG natin. So yan po yung number one dito. Pero ito, sa panalo sa trending stocks, si Ani. So nag-up siya ng 6.78%. Meron siya net foreign sell minus 950 pesos. So nagbenta siguro ng partial na shares Adlat, yung may-ari na foreigner sa kanya. So anyway, mukhang gumaganda yung yung chart ni Ani. Mamaya silipin natin. Pati si Green, kung napansin nyo, sa closing, medyo maganda rin yung setup na iniwan niya kanina. Tapos si Ayala Corporation, ayan. So finally, nagkaroon din siya ng bounce, 1.26%. So malit lang. And then, net for resell pa, negative 65.43 million. Ayan. So mukhang matatagalan yata yung recovery nitong CAC natin kasi net foreign sell. Ayan, napansin nyo din, no? Nag-bounce yung market natin pero hindi ganun kalalaki yung bounce nila as compared doon sa mga drain up nila eto sa first 4 days ng trading natin. Converge, ayan, so nag-bounce na rin siya, 2.09%. Ang laki ng drop nitong si Converge. Wala pa rin kasi yung foreigner. Ayan, negative 8.61 million. Sino kaya to? Araw-araw nagbebenta yung foreigners dito kay Converge. Tapos si Ionix, okay, nag-trending to last time kaya nandito pa rin. Negative 0.81%. So, kinain na rin niya yung gains na binigay niya last time naman. Ayan, so parang wala din nangyari kay Ionix natin. And then ICT, nilagay natin ito kasi ito yung top notcher sa mga big caps na stocks natin maliban sa mga banks. So nag-up siya ulit ng 3.27%. So isa sa mga umatak ng market natin. Tapos meron siyang 101.14 million na net foreign buy po dito sa market. Okay? So balik sigla yung market natin hopefully by next week. Medyo yung mga bumagsak kagaya ni na Ali nag-bounce din naman pero hindi ganun kalaki yung yung recovery na um, ginalaw nila for today's trading naman. Ayan, so disclaimer guys, mga bago sa channel natin as usual, yung ating video is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Si Binance parang naalala ko lang bigla. So si Binance pala, no, di ba? So parang yata pinospone yata yung doon na lang sa sa Twitter. Meron tayong post kay Okta FX naman. So nakaban na sa sa Philippines. So tapos yun nga tuloy ko na lang. Yung ating wag mong gagamitin ito para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pa kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po sa stocks na gusto mong bilhin naman. Okay? So, double check na lang po. Tapos, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para mabuo na natin yung 40K natin. Kulang na kulang siya. Or join ka dito sa trading group naman natin para updated ka sa mga binibili natin ng mga stocks dito sa PSE market naman. Okay, so medyo mahirap mag-trade ngayon kasi bumagsak yung market natin from the past
days nga po. Then kung nakasubscribe ka, salamat po. Paki-like na lang po yung ating mga videos. And then check mo lang po yung ating trending stocks pa downtrend yung yung trend ng views natin. Company reviews, check na lang po yan, profit or loss, mga sample trades last time, yung kalakasan ng market natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga PSC stock market studies naman natin. And then follow mo lang po yung ating crypto ko to para sa mga play turn games yan. So wala naman tayo masyadong vlog pa. Pero si crypto mukhang magbi-break ng 67K. So medyo malakas po yung yung galaw ni Bitcoin as of now. Ayan. So berde ulit nung sinilip natin siya. Then dito sa mga social media para pag nag-post tayo, updated ka. Dito sa ating Facebook account, dito din sa ating Facebook page. Check na lang po. Bodega Peak sa mga articles natin sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles natin, biglang nag-drop yung yung mga website natin pagdating ng Friday. Ayan, so anyways, wala masyadong nagbabasa, mas marami ang nanonood during this time naman. So check mo lang po yan, sharing lang po. Tapos yung summary ng market natin, so ano ba meron tayo? For today, very good, 563.62 million net foreign buy po yung market and then nag-up na tayo ng 1.53%. Finance o sino ba? Property, yung pinakamataas, 1.8% gawa ni SMPH yata to. Services sector, si ICT yan, 1.77%. Finance, so mga banks natin 1.59%. Mining and oil, ayan, medyo kulelat pa rin. So siguro mga April na lang yung yung mga mining natin kasi sobrang hina si FNI, si nickel, 'di ba? Hindi makarangkada yung kanilang mga price action naman. Okay? News natin, Robinson, net income, nag-up siya, malit lang, 0.48. Reaches all-time high to 12.06 billion, up ng 24% year-over-year, fueled by success of malls, hotels, and joint ventures. Ayan, so medyo natayang ng konti yung price action niya. So may news kanina si Mega White. PH World Developers and ProFriends form joint venture Farmtech Properties which will develop the 382-unit One Lancaster Park in Imo City, Cavite. Ayan. So, kilalang-kilala to nung time na few years back, 10 years ago siguro, si ProFriends. Ito yata yung mga yung mga prefabricated na di ba, yung mga haligi ng bahay last time. Nung naghanap ako ng bahay, ProFriends yung una nating nakita. Okay, so ito yung mga binenta ng foreigners ngayon, foreign funds sold, BPI Security Bank, Union Bank, APF Gen, SGP, BLM, DNL, FB Keeper, IMI, AC, Aboites, AGI, LPG, Ali, Aris, Meg, Tel at saka si Converge. Laging trending si Meg sa natin. Pero hindi naman masyadong gumagalaw yung price. Nagda-drop pero hindi naman ganun kalaki yung drop niya. Foreign funds bought, BDO, East-West Metrobank, ASN, Manila Water, SCC, CNPF, ABA, DMC, JT Cap, CLI, DMPI, Globe, dito at saka si ICT naman natin. Yung ibang news, recap, ayan, 6942.21. Abot kaya ulit tayo next week sa 7K kasi bullish pa rin naman yung yung US market. Ayun kinain niya lahat ng gap na ginalaw natin last time. So ito, kahapon o isang araw si MyTrade, bawal na sa pinapablock sa internet yung kanilang website. Ito naman si OctaFX. Alam ko, may mga din to si OctaFX. May mga promotions dati to sa Philippines. So, pinapaban na rin ng SEC. Ayan. So, kung meron kayong mga account, double check nyo, baka hindi nyo na ma-access sa Pilipinas. Hindi ko na nabasa kung ano yung date niya mataas daw kasi leverage, 1:500. Mabilis kasi maubos ang pera dito sa ganyan kalaki na leverage. Ayan. PLDT, Telco Core Income up 3.1% year over year. DMC, net income below forecast. FLI, profit ahead of estimates on strong revenues. Yung heat map natin kanina, o kahapon yata to, no? Na 6 hours ago So, bumawi pala si SMPH, Metro Bank, DNL Plus Converge. Ganda ng chart ni Plus, Ani. Ayan. So, isa sa mga winners natin. Ano ba to? Yung mga solar. So, pinost ko to kasi sa China, sila yung gumagalaw daw, mga solar stocks. So, PLDT doubles net income to 26.61 billion.
ASEN subsidiary signed shareholders investment agreement with Bright Knight APAC. Ayan. Gokongwei led RLC. Ayan. So maganda nga po yung kanyang earnings. PINMA CMG unit books 431 million income. CPHN, ayan, nagpaparamdam. EEI, Unit Bag Solar Rooftop Project for Dagupan. So, kapon niya. East-West, CAR down to 56.9. Ano ba yan? So, asa ba yung pinaka-earnings niya? Interest income rose by 51%. Ayan. So, ito pala. Galing kay 2Trade Asia. So, 32% up yung earnings niya. So, PLDT, ang laki 154%. Okay. So, PHN plus 7%. Fed Powell reiterated that the central bank is in no rush to cut interest rates, but that it will take appropriate to begin lowering borrowing costs at some point this year. Ayan. So mukhang um, babawasan na yung mga interest rates ng mga banks, which is good sa stocks natin, di ba? Kasi yun nga, sa banks medyo hihina yung yung earnings yan. Kung bababaan yung yung mga interest rates naman. Okay? So check mo na lang yan. PLDT sees core income to lie north of 35 billion. Digico, parang may ginawang bagong digital company si PLDT at saka si MVP group of companies natin. Ayan, sa kanya din kaya to, no? Okay, so siya din naman, Digico for MVP group of companies. ASN and Bright Knight sign a renewable energy pact. Ayan, so hopefully makabawi na. SEC delays decision on Binance ban. Ayan, oh. So marami halos lahat kasi Binance ang gamit sa Pilipinas. Ayan, good. Yung mga nagtitrade kasi ang taas ng ng market ng Binance, ng crypto natin. PLDT, okay na yan. PH Crypto booms as Bitcoin source to 69K. EI, okay na yan. Basta na natin. Unemployment. So, rate of, tumaas nga siya 4.5%. Pero yung ginalaw ng market natin, di ba? Kinaya naman niya. Ayan. So, EI, okay na yan. Nabasa natin kapon. Share buyback. Costco, CIC, Robinsons, Retail. Okay. Tapos, sino pa ba to? Dividend yield, 7.4% si PLDT. At si BDO issued a 100 million blue bond at to address water scarcity. Fed Powell, economy evolves as expected, cuts can begin this year. Ayan, so mukhang magkakat na sila ng interest rates. Kaya pumipitik na naman yung yung mga US stock. So ito, medyo malakas sila kahapon sa kanilang galawan. So makita mo dito. Si Dow Jones up ng 0.34, Nasdaq 1.51%. Kaya pala yung mga semicon stocks, si Nvidia, no? Tumataas sila sa ngayon. So S&P 1.03%. Okay? PHE, ano ba to? Unch. Ano ba yung unch? 0% siguro. Tapos, yun lang yung mga posts naman natin. Okay? So, medyo conducive yung yung nakita natin sa mga trading natin sa global markets naman. Ayan. So guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto nga po ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa Patreon kung gusto mo ng guide and medyo nahirapan ka during this time, sali ka lang po dito sa trading group natin sa Patreon naman. Okay? So open po yan anytime naman. So tignan natin yung galaw ng market. Adjust natin ng konti para makita natin yung chart. So very good. Ano ba? Shinake out lang yata yung mga weak holders ng market natin kasi ewan ko, but lakas ng drop natin, puro gap down pa nga yung drop natin. Pero net foreign buy pa rin naman. So kanina 563 million, so medyo nabubuhay tayo ng loob na ma-break yung 7K, 1.53%, 6942. So 60 points na lang. Ayaw pang basagin yung yung 7K level nitong CPSE natin. So all-time 52 weeks high resistance. Kaya medyo nahirapan CPSE. Ayan. So medyo bumalik yung bullishness ng market natin. So yung RSI niya medyo nanghihina pa rin naman. Pero tignan natin by next week. So nag-bounce tayo malapit dito sa RSI 50 and then medyo strong siya kasi bullish engulfing candle. Kung mag-stay tayo dito for the next 2 days above MA9 sa market, so good chance i-break na yung 7K. Hopefully mag-stay. At saka syempre dapat hindi bawas yung lagi meron tayong net foreign buy para maitulak yung markets natin. Kasi pumapasok yung mga investors sa market naman natin. Okay?
So puro berde yung galawan natin dito sa ano. Sa blue chips, BPI 0.94, SM 1.98, BDO 2.6, SMPH 2.8, Metrobank, mga banks talaga, no? 1.8, Ayala 1.26, si Ali, laki ng drop nito pero 1.22 lang yung binigay. Tapos si Jollibee, ayan, medyo nakabawi si Jollibee, laki, 3.3%. JT Cap 1.7 at saka si Converge at saka si ICT nga. Yan. Asan ba? Ayun, 3.27%. Sa mga losers sa big caps, Meralco 0.05, LTG. Gawa naman to ng ano, ex-date niya kasi ayan, no. Congrats yung mga meron, no. Meron kayo 3% na dividends kay LTG. Siya lang yata yung ano, nag-drop na malakas sa mga big Wilcon. Negative 2.63%. Okay? So dito sa winners, Apollo yung ano lang isang galaw lang eh. So anyway, tingnan natin, meron na siya May 2 million na ano buyers. Pero ang winner natin, pinaka-winner si Annie. May silipin natin 'yan. CNPF pala, big caps. Ayan, ito pala. 5.6 yan pala yung humila ng ano market natin. Si Ara, ano ba itsura nito? Ba? Pinapagalaw si Ara. 4%, SSI 3.6, and nag-bounce din. Si Green, medyo nabubuhay din eh. 3.51%, Jollibee. Si Plus, tuloy-tuloy yung ano, chart ni Plus. PLC, nag-breakout na ba? Hindi pa. 2.8%, SMPH 2%, Alter 2.67. Okay? So dito sa losers, si J, okay, nangulong na si ano. Kaya ingat tayo kasi after 3 days, nangungulong yung ano mga penny stocks natin. Ayan, minus 12%. Si X, nangulong din. Minus 9%. Si MA, minus 8%. ECBC, padrop pa rin ba to? Kinain din niya yung gains niya, minus 6%. IMI, ito, medyo lalim ni ano piso na lang. Magpipiso pa yata itong si ano. IMI natin. Walang masyadong trade si ano IMI. Sino pa? LSC o mga penny stocks na to. Si ABA, nag-drop pala si ABA natin, no? Ayan, hindi ko napansin kanina, nangain ng gains si ano, si ABA natin, minus 4, Baita, minus, okay, wala masyadong volume. LTG, eto si mining, hirap mag-bounce yung ano, mga mining natin, minus 2.7%. Ayan, marami nag-drop dito sa ano, mga small caps natin. Ayan. So, yan po yung mga winners at saka losers dito sa market natin. Anyway, hopefully babawi sila next week kasi bumalik yung ano yung global sentiment ng trading sa stock market. Okay? So tingin tayo dito sa global market. Refresh natin 'to. Parang verde ulit yung ano yung pinapakita na galawan dito. So Nasdaq futures minus 0.07, Dow futures minus 0.1, S&Ps positive 0.06%. So parang lalaban pa rin yata yung ano market dito. So panalo kahapon si Nasdaq kasi nag-up yan 1.51%. European markets, berde din. Ayan, nagberde sila. Asian markets, lahat pala Ayan, so hindi lang pala tayo. Akala ko nag-bounce tayo kasi sobrang baba na market natin from past 4 days of trading natin. So lahat naman is maganda. So dito kaya sa bandang crypto, ayan, so pabalik sa 69K, di ba? Si Bitcoin, 67.5, Ethereum 3.9, laki na Ethereum. BNB 471, laki din, Nag-up siya ng 7%. Ayan, so Shiba sa si Dodge, yung mga meme coins natin, nag-up ulit siya, 10 saka 11%. So puro verde din pala dito, no? So maliban dito kanya, nag-drop na 4%. The rest is verde-verde yung galawan dito sa cryptos naman natin. Okay? So maganda pa rin dito sa crypto. Ilang araw ng diretso yung galaw ng mga cryptos natin. So balik tayo dito sa chart. Hindi, pag-usapan natin ng konti yung ating mga trending stocks. So, unahin natin si FCG. Okay, so anyway, nag-try naman siyang umakyat. Hindi nga lang niya kinaya dito sa 0.76. So, nagre-resist yung yung previous na malakas na resistance natin dito. Ayan. Nahirapan siyang tulak. So, pero nag-gain pa rin naman siya 1.37%. Tingnan natin next week ko, itutuloy yan. At meron siyang 75K na net foreign sale dito sa market. Ayan. So, either na-reach na niya yung peak niya kasi ito kasi yung bago nating trading channel, di ba?
So medyo nauntog siya ng konti. So by next week, doon natin malalaman kung itutuloy ni FCG na basagin natin yan. Ayan. So 2 or 3 days malalaman natin. Pero kung yung ating Monday pa lang is parang ganito, uh, inverted hammer ka agad siya. So anyway, nasa resistance naman yung price action. So yung RSI natin, malapit na mag-bullish. Papunta dito sa RSI 70 and then meron tayong maganda na itsura ng MACD formation. So medyo malakas din ng konti yung volume niya pero mas malaki kahapon pala. Oh. Laki ng volume natin dito. Ngayon is mabot siya ng 19.3 million lang. Okay? So news, wala tayong news dito kay FCG. Ayan, naghanap din ako kanina pero wala tayong makita na catalyst naman. Ayan, next, Ani. Yan natin yung galaw ni Ani. Okay, so medyo maliit yung candle niya pero makita mo dito, nag-breakout na rin siya sa MA20. So yung pinaka-next na resistance, okay, dito. Dito tayo sa, ayan, optimistic. Pero tingnan natin, pwede siguro dito, 0.72 muna. Yung pinakamalapit na resistance. Ang late ng mga kandila pero lakas ng galawan niya. Hopefully ito na yung start niya kasi ilang araw na siya na nagtitrend pala. Meron siyang trend dito na sinusundan. Tapos, ayan, okay din yung RSI. And then, okay din yung ating MACD formation. May volume din siya, oh. 9 million yung traded value. Kaya niya itulak yan kasi 645 million lang yung market cap ni Agri Nurture naman natin. So, meron siyang gain. So, malakas siya ngayon, 6.78%. Ayan. So, hopefully, ito na po yung reversal niya kasi last time nag-drop siya na malakas dito. Ito yung parang may malaki siyang gap dito eh. So kailangan ma-feel tong gap natin na to. Ayan, sinisipat po kanina si Green. Parang okay din yung galaw niya. Oh. Hindi lang masyadong pansin pero parehas sila ni Ani. And yun nga lang, careful lang kasi nangungulong tong dalawang stocks natin na to. Minsan naguhukay na diretso yung yung mga price action naman natin sa kanila. Okay? So double check na lang po. Next, AC, Ayala Corporation. Meron siya disclosure dito. Eh. Ayan, so medyo nag-bounce siya. So ngayon, hopefully yan yung support kasi meron siya malaking trading channel. So opportunity kung medyo gumalaw siya. So para dito sa next na resistance area naman niya. Kasi nag-bounce dito sa MA 100 which is ito naman yung long time support niya dito. Nung nagkaroon siya ng breakout dito. Yan. So 65, yun nga lang, net foreign sell. 65.43 million net foreign sell at nagap naman siya 1.26%. So mahina pa rin yung itsura ng RSI, mahina pa rin yung itsura ng MACD formation natin. So parehas silang pa-drop. So meron disclosure dito, mga change in ownership. Mermac Incorporated. So ito yung may hawak na 10% sa kanya. So meron siyang buyback siguro to, no? Kasi acquisition. So meron siyang ginawa. Ayan. So marami din, no? 4 million peso, no? 4 million peso. Pero ang baba price nito. 1 peso o 1 ano ba price ngayon ni AC? Saglit nga, 683. 1 peso lang yata yung bili niya eh. So, voting preferred shares at 1 peso par value. Ayan. So, akala ko common shares. Ayan. Mali pala tayo dyan. Hindi siya common shares. Anyway, price action na lang po. So, okay naman ang bounce siya kahit pa paano. Next, Converge. Tingnan natin yung galaw ni parang Converge. Wala talaga kasing foreign buyers. Kaya, ayan. So, parang dito nga yung pinaka-support natin. No? Kasi nag-break pa yung pala MA100. Parang ito yung channel niya. Oh. Malaking channel. Anyway, nag-recover naman siya. So kung medyo next week sumampa tayo dito sa 9, so goods na ulit tayo sa kanya. Kasi magpo-form siya ng hindi naman higher low. So magsa-sideways na lang siya. Pero kung medyo mag-drop pa rin siya, parang ito yung, meron siya malaking trading channel na binuo. Ayan. So tingnan natin by next week. So too early to say, bearish pa rin naman lahat ng indicators natin kay Converge. Okay. Walang foreigner na may gusto kaya Converge natin. So 8.61 million net foreign sell. And then 2.09% up for today. So temporary support meron tayo dito. Pero stronger is dito sa
bandang baba. Ayan. Tingnan natin by next week. Malay mo, mag-bounce naman siya dyan sa area natin na yan. Next, Ionix. Ayan, kinain na rin ni Ionix yung gains na ginawa niya. So, nang trap si Ionix natin. Minus 0.81%, zero. Wala tayong net foreign buy sa kanya. Ayan. So, trend na lang po ulit. Tatlong araw na natin pinag-usapan si Ionix natin. Ayan. So, ganyan na lang muna. Titignan natin. Hopefully, mag-support siya dito kasi na-reject siya eh. So, alam mo naman pag may Dow G, namumula yung stocks natin. Ayan. So, anyway, resistance is 1.35. RSI, medyo mahina, pababa. Yung direction natin, okay pa rin naman yung MACD, pero nag-crossover ng konti sa red line naman natin. Okay? So, yan lang muna si Ionix. And then lastly, si ICT. So, pinili natin kasi may dividends na ibibigay. Okay, 3.7, 3.6%. Okay, 3.6% na dividend. So, okay na rin yan. So, expect. Kasi si LTG, di ba, nag-ex-date na siya. So, ayan o, nag-drop siya. So, in-expect ko si ICT, later on, magpo-pullback din siya. Pero ang maganda, so, itinaas na niya yung price niya. At yun nga, na-price in na yung dividends, 3.27%. So, isa din sa mga dito, net foreign buy sa market na rin. So, maganda yung ginagalaw ni ICT, no? Pag gumalaw talaga si ICT, dire-diretso yung trend niya. Very strong siya kasi ang layo ng MA100 sa MA9. So, saan natin titignan? Wala siya resistance, no? All-time high tayo eh. Ayan, wala tayong resistance. So, ngayon, ang titignan na lang natin is support dito. Pero niretest na niya to eh. And then, bahala na siya kung ano gusto yung gawin sa bandang taas. So, pwede siguro extended Fibonacci ng konti. Parang pwede naman. Ayan. Para makita natin yung resistance dito. 300, 315 pesos. Okay? Sana umabot pa dyan bago mag-ex-date. Kaya lang ex-date na to by after 3 days, no? 2 days. Ayan. So, watch out na lang sa pullback kasi expected yan after na magbigay naman yan ng kanyang pinaka dividends natin. Okay? So, 3.27% si ICT. So, congrats doon sa mga winners natin for today and then hopefully bumalik yung sigla ng market kasi medyo marami pa rin naman yung hindi nag-recover dito sa last 3 days na drop po nitong si PSE natin. So, weekends naman, aral na lang ulit tayo. And bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budagyo Peak, Money Earners, Twitter. And yung ating Patreon sa mga gusto po ng insights sa mga stocks na binibili natin. Nandito lahat and learning sa PSE market naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.